Isang sikat na syudad sa kabundukan ng Cordillera. Dinarayo ito hindi lang sa malamig na klima, kundi sa mga makapigil hininga at nagagandahang mga tanawin na mayaman din sa kultura. Kilala ito bilang the City of Pines at tinaguriang Summer Capital ng Pilipinas, ang Baguio City. Matatagpuan sa gitna ng Cordillera Mountains, sa taas na 1,500 meters above sea level, mula sa mga kilalang pasyalan tulad ng Burnham Park at Wright Park hanggang sa mga lokal na atraksyon tulad ng Baguio Cathedral at Tamawan Village at marami pang iba. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito at tuklasin ang mga lugar na maaari ninyong mapuntahan kung kayo ay nagbabalak na magtungo rito. At sa bidyong ito, pupuntahan din natin ang Atok Benguet upang mapasyalan ang mga nagagandahang mga bulaklak na dinarayo ng napakaraming mga tao, mapalokal man o mga dayuhan. Makakasama ko nga pala sa aking paglalakbay ang aking ina, mga tita at pinsan. Halina't samahan kami sa aming paglalakbay sa Baguio City at sa Northern Blossom ng Atok Benguet. Good morning guys. Oras natin is 4:20 in the morning at tayo po ay naglalakad papuntang City Hall kasi doon ako maghihintay para ma-meet ko or makita ko yung mga pinsan ko kasi pupunta kami Baguio ngayon. So let's go. Kumusta mga lods? Welcome back sa ating channel. This is Rafi Rodriguez at tayo ay maglalakbay patungong Baguio City. Dahil first time ng aking mga kasama sa aming pupuntahan, ako na muna ang mag-guide sa kanila kung saan sila dapat pumunta. Mula sa amin sa Muntinlupa ay passenger muna tayo. Dahil pagdating sa La Union, paakyat ng Baguio, ay ako naman ang magmamaneho. Dakong alas 9 naman ng umaga nang kami ay makarating sa Baguio at inuna na namin ang farmer's daughter na isang sikat na kainan sa lugar. Tampok dito ang pagkain ng Cordillera. Isa sa aming mga in-order ay ang Paco Salad, Kinuday Gen Baha at Smoked Longganisa. Price range nila dito is from 160 pesos to 240 pesos na good for sharing ang serving nila dito. Narito naman ang kanilang menu. Katabi lang ng kainang ito ay ang Tamawan Village na kung saan tampok sa lugar na ito ang bahay kubo na mga katutubong igorot. Bago kayo sumabak na pumasok dito ay siguraduhin ninyong handa ang inyong mga tuhod sa akyatan. Makikita rito ang mga art exhibit, mga larawan, at kahit mga souvenirs o inukit na mga kahoy, meron din. Meron din kainan sa loob nito. Perfect ang lugar na ito para makakuha ng mga magagandang larawan. Matapos kami sa lugar na ito, amin namang pinuntahan ang Igorot Kingdom
na mga 10 minutes away lang ito kung lalakarin. At dahil mahirap nga mag-park sa area, ay minabuti na lang namin na maglakad. Tampok naman sa lugar na ito ang kultura ng Igorot sa pamamagitan ng napaagandang lugar na ito na nagpapakita ng kasaysayan at mayamang kultura ng ating mga katutubo sa lugar. Napaaganda nito, lalo sa itaas, dahil tanaw na tanaw mo ang napaagandang tanawin na nababalot din ng ulap. Malamig sa itaas nito at dito, maaari kayong makapagsuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga Igorot sa halagang 50 pesos. Matapos naman dito, ay pumunta na kami sa aming tutuluyan na matatagpuan sa San Vicente, Baguio City. Ito ang Latawan Residences o kilala bilang Tentis Condotel. Very affordable, malinis, malawak, at higit sa lahat, may parking space sila for their guests. Tapos, pwede pa kayong gumamit ng kanilang mga kitchenwares at magluto. Yung pumasakit ang tuhod ng lola, yung check out, Ayun sa check-in po ma'am is 2 p.m. po since dumating na po sila ng 2:30, wala na po silang babayaran. At dahil nga pagod na kami sa aming ginawang paglalakbay, nagpasya muna kaming magpahinga. Dahil sa gabi ay pupuntahan naman namin ang sikat na night market dito. Kaya ipagluluto ko muna sila ng aming mga makakain. Ang lulutuin ko nga pala ngayong gabi ay ginisang tahong at pritong dinaing na bangus. Matapos makakain ay nagtungo na kami sa night market. Napakarami ninyong maaaring mabili dito, mga damit at iba't ibang souvenirs sa Baguio. At sa katabi lang nito ay ang samot-saring mga kainan. At kinabukasan nga ay sinimulan na namin ang aming adventure. Una naming pinuntahan ang Mines View Park. Tampok sa lugar na ito ang magandang view ng kabundukan ng Cordillera. At dahil Mines View nga ang tawag dito,
matatanaw mo ang dating minahan ng ginto sa lugar na noong pang 1900s. Madami ka din pwedeng gawin dito tulad ng sumakay sa kabayo at magpa-picture, mag-food trip at higit sa lahat, mag-shopping ng mga pasalubong at kung ano-ano pa. Eto na nga, sinaba ko nga sila sa matinding lakaran dahil sabi ko, malapit lang ang kasunod na destinasyon. Mula sa Mines View Park ay nilakad namin hanggang The Mansion. Halos sumuko na sila sa paglalakad kung kailan narating na nila ang lugar. Pero agad naman nawala ang kanilang pagod nang marating nila ang The Mansion. Kasunod ang ride park. Matapos dito ay muli kami nagpatuloy sa paglalakad patungong Baguio Botanical Garden na kung saan dito kami nagstay ng matagal at in-enjoy ang napakagandang view ng lugar na ito at ang mga makukulay na bulaklak. 100 pesos lang ang entrance fee dito. May mga bilihan din ng pagkain sa loob. Tampok dito ang mga nagagandahang mga bulaklak at samot-saring lokasyon na perfect para sa pagkuha ng mga larawan. At matapos naman kami dito, sumakay naman kami sa jeep papuntang Burnham Park. Tamang-tama ang pagpunta namin dahil ma-fog. Kaya nakadagdag ito sa cinematic look ng lugar. At mula naman sa Burnham Park ay muli kami naglakad patungong Session Road hanggang sa makarating kami sa Baguio Cathedral at inakyat ang napakatarik na hagdanang ito. Bilib din ako sa mga kasama ko. Kahit senior na, laban pa din sa akyatan. It's a must place to visit ang lugar na ito kung pupunta kayo dito sa Baguio. Matapos naman ang aming paglilibot, ay umuwi na muna kami sa aming tutuluyan. Sa pagkakataong ito, akin namang lulutuin ay ang adobo sa gatang paa ng manok at prinitong tilapia.
At kinabukasan, nagluto naman tayo ng longganisa na gawa dito sa Baguio. Masarap at hindi masyadong mataba ang laman. Gumawa din pala tayo ng ensaladang itlog na maalat para ready na sa mahabang biyahe. At matapos nga kaming makakain at makapag-pack up ang lahat, ay nagtungo na kami papuntang Atok, Benguet. Tinatayang 2 to 3 hours ang biyahe papunta dito. Depende sa dami ng stopover. Tampok sa lugar na ito ang napakagandang view na sinamahan pa ng napakaraming uri ng magagandang bulaklak at malamig na kapaligiran. Kahit mainit ang panahon dito, ay di mo ito mapapansin dahil malamig ang simoy ng hangin at samahan mo pa ng naggagandahang mga bulaklak na nakakapawi ng ating pagod. By the way, 250 pesos naman ang entrance fee dito. May kasama ng kape at tinapay after ninyong maglipot dito. Kung kayo ay magpupunta dito, ay sulitin na ninyo ang inyong pagkuha ng mga larawan at video. Dahil sa totoo lang, napakaganda talaga. Worth it ang layo ng biyahe. Matapos dito, babalik tayo ng Baguio City at along the road naman ay madadaanan natin ang strawberry farm at mamimili ng mga pasalubong. Sayang nga lang at hindi na namin nagawang ma-experience ang strawberry picking dito dahil naghahabol na kami sa oras ng aming pag-uwi. Dahil gumagabi na at nais naming na maabutan na may liwanag pa sa Lion Set. Hindi makukumpleto ang ating Baguio tour kung wala tayong kuha sa lugar na ito. Sobrang nakaka-enjoy ang aming karanasan sa Baguio na napuno ng tawanan at kwentuhan. Masaya talagang ma-experience ang ganitong klaseng paglalakbay, lalo't kasama mo ang iyong pamilya. Napakarami pang magagandang destinasyon dito sa Baguio ang hindi pa natin napupuntahan at natutuklasan. Kaya sana sa susunod na pagbabalik ko dito ay makasama ko naman kayo sa ating paglalakbay at paglilibot sa ating bansa upang mapuntahan at matuklasan ang mga nagagandahang lugar na naghihintay lang sa ating pagdating. Habang kaya mo pang humakbang para makapaglakbay, ay maglakbay ka na dahil hindi mo na may babalik ang iyong kabataan. Ang pera, mapapalitan, pero ang masayang karanasan ay hindi kayang matumbasan. Sama na sa mga susunod na biyahe ko. Ako, si Rafi Rodriguez. God bless us all. Stay safe everyone. Ano, tara? Everywhere you go, a welcoming embrace. Conquering fears.